Tapos na ang era ni LeBron James sa Los Angeles Lakers at era na ni Luka Doncic. Unti-unti na nga nabuwag ang dating kinasanayan nating roster ng Los Angeles Lakers. Isang napakalaking pagyanig ang nangyari sa Hollywood mga idol. At siguradong marami sa inyo ang nagulat, nalungkot pero at the same time ay na-excite sa bagong direksyon na tatahakin ng Purple and Gold. Well, sa video natin ngayon mga idol, hihimayin natin ang detalyado ang naging galawan na ito ng Lakers mula sa napipintong tuluyang pag-alis ng nag-iisang The King LeBron James hanggang sa pagkawala ng mga role players nila tulad ni Marcus Smart, Luke Kennard, Jackson Hayes at ang nakakagulat at mabilisang pag-trade kay DeAndre Ayton papuntang Washington Wizards. Pero hindi pa dyan natatapos ang kwento mga idol dahil kung may mga umalis na malalaking pangalan, may mga dumating din na bagong dugo para punan ng mga bakanting pwesto. Sino-sino ang mga bagong mukha ng Lakers? At ang pinakamalaking tanong, mas magiging contender ba ang Los Angeles Lakers ngayong paparating na season sa pamumuno ni Luka Doncic at Austin Reeves? At ano nga ba talaga ang magiging epekto ng pagkawala ni LeBron James sa prangkisa? Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Unahin na natin ang pinakamabigat na balita na bumasag sa puso ng maraming Lakers fans. Wala na si LeBron James sa Los Angeles Lakers mga idol. Tama ang narinig nyo, matapos ang 8 taon at isang kampyonato dito sa LA, nagdesisyon na ang 41 years old na si King James na hindi na siya babalik pa sa Purple and Gold para sa 2026-2027 NBA season. Wala pang formal at tiyak na kupunan na napipili si LeBron mga idol kung saan siya maglalaro. Pero ang tanging sigurado lang natin ay tiniyak na niya na sa ibang kupunan siya magre-retiro. Ngayon, ano ba talaga ang impact ng pagkawala ni LeBron sa Lakers? Well, hindi lang tayo nawala ng isang generational talent na kayang-kayang mag-average ng 25 points, 7 rebounds at 7 assists kahit na nasa lagpas 40 anyos na siya. Nawala ng Lakers ng isang vocal leader sa locker room, isang basketball genius na kabisado ang bawat play sa loob ng court at ang mismong mukha ng prangkisa sa halos isang dekada. Ang gravity ni LeBron sa loob ng court ay hindi basta-basta mapapalitan mga idol. Kapag hawak niya ang bola, 2 o 3 defenders agad ang nakatingin sa kanya. Kaya naman napapadali ang trabaho ng mga shooters sa perimeter. Well, ang pag-alis ni LeBron ng formal na nagudyat na tuluyan ng isinara ng Lakers ang isang makasaysayang kabanata. Nag-iwan siya ng isang napakalaking butas sa leadership at playmaking na kailangan ngayong punan ng natitirang core nila. Pero sa kabilang banda mga idol, ito rin ang nagbukas ng pinto para tuluyang ibigay ang susi ng prangkisa kay Luka Doncic. Wala nang aagaw sa spotlight. Pangalawa mga idol at isa sa pinaka nakakahinayang ay ang pag-alis ng best guard defender nila, ang puso, kaluluwa at hustle guy sa perimeter na si Marcus Smart. Pinili ni Smart na mag-opt out sa kanyang huling taon sa Lakers para pumasok sa free agency. At ngayon ay formal na siyang pumirma sa Houston Rockets mga idol. Ang kontratang pinirmahan niya, isang 2-year $13 million deal na kung saan mas mataas na offer kumpara sa ibinigay ng Lakers noong 2025 na nagkakahalaga lang ng $11 million. Napakalaking kawalan nito para sa Lakers dahil si Smart ang point of attack defender na nagpapahirap sa mga star guards ng kalaban. Kung matatandaan nyo nung nagdaang playoffs mga idol, nung nawala ng ilang games sina Luka at Reeves, si Smart ang bumitbit at nag-average siya ng 12.9 points, 5.1 assists at 2.4 steals per game. Sa pagkawala niya mga idol, nabawasan ng Lakers ng grit, tibay at veteran playoff experience. Bukod kay Smart, nagpaalam din sa Lakers ang isa sa pinakamaasahing sniper ng kupunan, si Luke Kennard. Si Kennard na kilala sa kanyang elite 3-point shooting ay pumirma naman sa Phoenix Suns. Katulad ni Smart, ang kontrata niya ay 2-year $13 million din na may player option din sa ikalawang taon. Nakakapanghinayang ito mga idol sa pag-alis ni Kennard na walan sila ng isang player na kaya mag-stretch ng floor para kay Luka. Yung spacing na binibigay ni Kennard, yung kanyang 44% career 3-point shooting accuracy ay napakahalaga sana sa drive and kick system ni Coach JJ Redick. Well, napakalaking adjustment nito sa opensa ng Lakers dahil nawala ang dalawang key role players nila sa guard position, isang elite defender at isang elite shooter. Paano ito susolusyonan ng front office? Well, kung sa guard position ay medyo naubos ang Lakers, hindi rin nakaligtas sa mga frontcourt sa malawakang revamp mga idol. Dalawa sa mga naging sandata sa paint ay tuluyan na rin pinakawalan ng Lakers. Unahin natin si Jackson Hayes. Si Hayes na naging fan favorite dahil sa kanyang magandang energy off the bench, lob catching ability at solid rim protection ay formal lang pumirma sa Utah Jazz. Binigyan siya ng Jazz ng 2-year $12 million contract para sa halagang $6 million a year mga idol. Nakakuha ang Jazz ng isang athletic at batang big man. Pero ang pinaka nakakagulat at
pinakamainit na balita para sa mga Lakers fans ay ang mabilisang pag-trade ng Lakers kay DeAndre Ayton papuntang Washington Wizards. Kung matatandaan nyo mga idol, kinuha si Ayton para maging starting center at anchor sa gitna. Pero aminin natin mga idol, medyo naging up and down ng kanya naging performance. Nahirapan siya mag-adjust sa role na hinihingi sa kanya na mag-focus sa pag-set ng screens, dumepensa at kumuha ng rebounds sa halip ng miscore. Nag-average lang siya ng career lows na 12.5 points at 8 rebounds per game. Kaya naman hindi na nagatubili ang Lakers. Ang naging package ng trade na ito mga idol, ipinadala si Ayton sa Wizards kapalit ng batang guard na si Jaden Hardy at dalawang future second round picks 2031 at 2032. Kung iisipin nyo, halos idinispatcha na lang si Ayton mga idol. Bakit? Para ma-clear ang kanyang 8.1 million na cap hit. Pinalitan ng sweldo niya ng 6 million figure ni Jaden Hardy. Ang savings na ito sa cap space ang naging susi at nagbigay ng sapat na wiggle room sa Lakers para may sakatuparan ng pinakamalaking moves nila sa free agency. Ngayon, pumunta na tayo sa mga magagandang balita. Sino-sino nga ba ang mga bagong muka na nakuha ng Los Angeles Lakers bilang kapalit ng mga nawala sa kanila? Unang-una sa listahan at ang pinakamalaking catch ng Lakers ngayon ay si Walker Kessler. Nakuha si Kessler mula sa Utah Jazz via sign and trade agreement. Ang pinirmahan niyang kontrata, isang dambuhalang 4-year, 130 million contract mga idol. Pero bago natin sabihing overpaid, pakinggan nyo muna ito mga idol. Napilitan ng Lakers na magbitiw ng dalawang unprotected first round picks sa 2031 at 2033. Kasama pa ang dalawang first round pick swaps sa 2028 at 2030. Ganong kadesperado ang front office na makuha siya mga idol. Bakit? Dahil ito ang matagal nang nire-request ni Luka Doncic. Si Kessler ay isang halimaw sa ilalim, isang legit na defensive anchor na nag-average ng higit 12 rebounds at 2.4 blocks per game. Siya ang magsisilbing pader ng Lakers sa ilalim na magpupuno sa pagkukulang sa depensa sa paint at magiging perpektong pick and roll partner ni Luka. Pangalawa, para punan ng mga butas na iniwan ni Marcus Smart sa depensa at Luke Kennard sa shooting. Pumirma ang Lakers ng isang napakagandang 3&D prospect, si Quentin Grimes. Binigyan siya ng 4-year 60 million contract na may player option sa 4th year. Ito ay isang napakalaking steal mga idol. Si Grimes ay galing sa magandang season sa Sixers na kung saan nag-average siya ng 13.4 points. Ang maganda kay Grimes, kaya niyang dumepensa sa mga best perimeter players ng kalaban at may 45% field goal shooting siya. Siya ang perpektong pandikit sa lineup na tatanggap ng mga kick-out passes mula kay Luka at Reeves. Hindi lang yan mga idol, upang mas lalong palalimin ng bench, nakuha din ng Lakers si Colin Sexton gamit ang room exception at pinapirma din si Sandro Mamukelashvili sa isang 4-year deal para magdagdag ng size at versatility sa front court. Isama mo pa si Jaden Hardy mga idol na nakuha mula sa Ayton trade na sigurado magbibigay din ng instant at mabilisang opensa mula sa bench. Well, kung titignan natin ang kabuuan ng mga bagong dating, maliwanag ang plano ng coaching staff at management. Kumuha ng mas maraming kabataan, mas magandang 3-point shooting at elite athleticism para makasabay sa pace at estilo ng laro ni Luka Doncic. Ngayon dumako tayo sa pinakamalaking katanungan na naglalaro sa isip ng bawat fans mga idol. Mas magiging contender ba ang Los Angeles Lakers ngayong paparating na season sa pamumuno ni Luka Doncic at Austin Reeves? Ngayong wala na si LeBron, ang opensa ay 100% natatakbo sa sistema ni Luka. Wala na yung time na kailangan mag-adjust at magbigay ng bola ang dalawang star. Ngayon solong kontrolado na ni Luka ang manibela ng Lakers. Nakita naman natin sa mga reports ang reaksyon ni Luka sa mga moves ng Lakers. Balita nga ay sobrang excited siya dahil pinakinggan ng management ang personal niyang request. Ibinigay sa kanya ang elite lob threat at rim protection na si Kessler at siniguradong mananatili ang kanyang backcourt partner na si Reeves. Kaya ang tanong, mas magiging contender ba sila? Well, ang sagot dyan mga idol ay isang malaking nakakabinging oo. Bagamat nakakapanghinayang at masakit na nawala ang experience at aura ni LeBron James, kailangan natin tanggapin na ang kasalukuyang roster ngayon ay mas bata, mas mabilis, mas athletic at mas balanse ang atake sa opensa at depensa. Yung pick and roll duo ni Luka at Kessler ay magiging bangungot sa ibang teams. Sisipin nyo kapag nag-collapse ang depensa sa kanila, naghihintay lang sa labas sina Austin Reeves at Quentin Grimes para tumira ng tres. Kapag nagpahinga naman ang mga starters, may instant spark plug mula kina Colin Sexton at Jaden Hardy. Well, kahit na unti-unting nabuwag ang dati nating kinasanayang roster at formal nang umalis si LeBron James, ang kinabukasan na ng Los Angeles Lakers ay mukhang napakaliwanag na sa kamay ni Luka Doncic. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa bagong roster ngayon ng Los Angeles Lakers?